In progress. Good evening mga sir and ma'am. Welcome sa another session natin ng weekly charting na kung saan today is December 3. Exact time ngayon is 8:07 PH time po yan. Welcome po sa inyong lahat and I'm Hector Henil aka Garbager Trader, and as always we will be starting yung mga session natin by studying kung ano yung possible movement ng market, particularly yung nakikita nyo sa screen nyo na Nikkei. Okay? So si Nikkei ay market po ng Japan at ang trading time ko kay Nikkei ay 8 o'clock hanggang around 10 o'clock. Okay? 8 o'clock to 10. So dahil almost beginning tayo ng buwan, okay? December 3, noong Friday, that's the first day of December. So po pwede nating tignan ano yung itsura ng monthly ni Nikkei. Para magkaroon tayong idea, ano ba yung long-term perspective kay Nikkei. Okay, so sa nakikita nyo ngayon ay nasa double top tayo. Okay, double top. Ibig sabihin, i-annotate ko lang to. Okay, this is the first higher high. This is yung pullback, higher low po yan. And then right now, ay nasa area tayo ng higher high, which is pwedeng mag-breakout anytime in the next coming months. Months yung tinitignan natin. Pwede rin naman na dahil double top ay mag-resist tayo at maghanap ng possible pag-i-stayan dyan para mag-consolidate siya. Okay, so I don't know kung anong gagawin nito, basta meron tayong dalawang theory na kung saan either breakout yan, solid momentum, ibig sabihin ito yung first day of bounce, first month of bounce, second, and then ngayon yung ika-third. Yun yung isang anggulo na kung saan magbe-breakout siya papunta, let's say, 35K level. Right now, nasa 34,000 pa siya. So, isang idea yon. Yung sinasabi kong double top ay panibagong idea naman yun na kung saan yung resistance ay magre-resist. Na kung saan ay nire-retest na ngayon yung resistance area na malalaman natin in the next coming days kung mag-hold ba yan or magre-resist. So malalaman natin yan kung mag-hold or magre-resist sa mga susunod na araw. Pero right now ay pupuntahan na natin ngayon yung weekly. Okay? Ano ang itsura ng weekly? Pinakita natin na okay, strong, solid yung ano no, solid yung growth ni Nikkei. So coming from December, we are already up by around 30%. 30%. Assuming na walang mangyaring wild na movement sa market, mag-maintain lang tayo dun sa level na yan. So ahead si Nikkei ng 30%. Okay? 30% for the year 2023. Okay, yun yung gustong sabihin dyan. Ngayon, papansin ninyo na pagka pinuntahan natin sa weekly, okay, meron na tayo ngayong trend line na makikita. Ibig sabihin, come January, oh, okay, so come January ay, and then nagkaroon ng pullback noong March, tapos yung next na pullback na ay, or retracement noong October, at the same time yung week ng last week ng October. So area ng October, that is a retracement. Okay? And then noong November, sharp movement upward. Okay? Sharp movement upward. Ngayon, yung ginagawa ngayon ng candle is pinoprobe niya yung high. Ibig sabihin, meron tayong high na, papansinin nyo, pinlat ko, nakalagay na dyan, ito yung closed. Pag tinignan nyo, line chart, ito yung closing, yan yung nasa red ngayon. And then pagka tinignan ngayon natin yung high, week nung candle na pinaka-high, all-time high ni Nikkei is 32,332. Okay?
Sorry, 34,014. Okay? Ito yung nakikita nyo ngayon na high. Ngayon, pag tinignan natin yan, so ngayon sa weekly, hindi natin masabi kung nagre-resist ba. Hindi pa natin alam. Kasi po pwedeng consolidating, nagko-consolidate lang yan sa high. And then pag tinignan natin sa daily, ano ang ginagawa? So far, ay nandun lang siya sa area na yon. Okay? So ngayon, nasa area ka ng resistance, ano ang pwede nating gawin? Okay? Ano pwede nating gawin? So dahil area ng resistance yan, syempre pwedeng mag-short. Pero mag-short lang ako kapag nandun siya sa area mismo. Okay? Ibig sabihin ko, itong 33,700, pagka nandyan siya, naghahanap ako ng short area dyan. Okay? Pero dahil wala pa siya dyan, so minsan, may bias ako na, okay, i-retest mo ulit yung 750 na area. Titignan ko ngayon kung gaano ka lakas yung 750. Pagka bumuhos sa mga intra-chart, let's say 15 minutes sa chart, nagkaroon ng mga bearish candle dyan sa area ng 750, ibig sabihin yan, yung double top ay nagiging double top talaga. Walang breakout na ginagawa. Ngayon, assuming na mag-breakout dyan sa 750, kaya critical ako dyan sa line na yan, meron akong line na tinitignan dyan. Kasi nga, make or break yan. It's either i-breakout mo yan. Pag bin-breakout mo yan, meron pa akong additional 250 points. Kulang-kulang 300 points na upside kapag niretest niya yung all-time high na 34,014. Okay? Yung area na yon. 34,014. Pag niretest na yun. Kaya ready to go long ako assuming na meron akong makita dito sa mga lower level na yun. Let's say 300, mga support yan eh. Diba? Mga support yan. Na kung saan possible buying area yan. Yang mga 300, 200 possible buying area yan. Assuming na mag-hold. So makikita niyo yan pagka tinignan niyo yung mga 15 minutes. Mapapansin niyo na meron akong alarm. Ito nag-detail na ako sa Nikkei kasi nga right now nandun siya in between. Nag-aantay tayo ng decision kung i-break na ba yan or i-break out na ba yan going sa 700, 800. That's around 350 to 400 points from current price. Or di kaya naman ay i-breakdown na yan. Ngayon, meron akong nakalagay dito na alarm. Take note na yung trading view na ginagamit ko is free lang, pero kaya natin mag-set ng alarm dyan. Okay? So, bakit ako may alarm dyan? Kasi ibig sabihin, pagka nandyan sa area na yan, magde-decide ngayon si Nikkei kung magkakaroon siya ng mas malalim na pullback. Dahil nire-retest na ngayon yung support. 33,100, that's a strong, meron ka pang 33,000. So anytime po pwede niyang i-retest yung mga lower level. Okay, especially doon sa wild na ginawa na movement. Take note na meron akong po pwedeng gawing mini line dito na kung saan na-break niya. Mini trend line. Okay? Yan yung isang idea na okay, nag-break yung trend line. Ano yung pangalawang idea ng trend line? Ito naman. So take note, pag gumagamit ako ng trend line, nag-a-adjust yan. Depende ngayon kung ano yung angle na tinitignan ko. Pag nag-breakdown to, ibig sabihin, nag-breakdown, so ngayon, titignan ko ngayon itong alarm ko. Yung alarm ko na kung saan, okay, pwede pang maghanap ng mas malalim na support, which is meron kang 750, that's around 200 points. Pero take note tayo bilang trader, happy na ako sa 100, 150, 200 points. Okay, I don't need to capture yung buong swing kasi nga, everyday naman tayo nagtitrade, tapos maraming indices tayo. So gusto ko lang pakita yung iba't ibang angle na kung saan may trend line dyan na pag break mo yung 260 area, broken na yung trend line although nasa area pa ng support. So, dyan ko na tinitignan yung mga possible na scenario na mag-hold ba yung 160
or 200 na level or i-breakdown na niya. So saka ako ngayon lilipat sa lower time frame, let's say 15 minutes, and titignan ko ngayon yung laki ng candle. Kapag ka nakakita ko ng mga bearish candle like Maraboso or di kaya naman mga engulfing sa area ng support at solid siya, solid na mga candles, I will be shorting yung market. That's one idea. Okay? So take note, bull market tayo bull market. Pagka tinignan natin yung retracement, bull market, pag tinignan natin yung retracement ni Nikkei coming from January, that's 38 fib. Meaning may strength siya. 38 fib is a strong momentum retracement. Okay? Nagkataon lang na nagdi-discuss ako ng short kasi nga medyo matindi yung swing na ginawa. Okay? Matindi. Although po pwede tayo mag-consolidate na tight consolidation, tight lang na range na kung saan meron akong possible range na okay, yan yung high. Yan lang yung range. Nandyan lang siya naglalaro. But it doesn't mean na hindi tayo kikita dyan. Kasi nga, 100 to 800 points na range yan Malaking range yan. So, kaya natin yan intraday laruin. Okay? So, this is yung idea natin kay Nikkei na kung saan meron tayong range, meron tayong tinitingnang breakout, meron din tayong tinitingnan breakdown ng support. O di kaya, pwede rin naman double top. Double top ulit dito sa area ng 750. Mini double top. Let's say i-retest sa Monday yung 750 na area and hindi yan i-hold or hindi i-break, then we might see a possible retest naman ng 100 area. So dalawa yung in-observe natin, break of 800 level or break of 100 level. Kasi right now nasa gitna tayo. Okay? This is for Nikkei. Okay, that's for Nikkei na bias. Okay? Ngayon, punta tayo ngayon kay Hang Seng. Hang Seng. Hong Kong market. Ang trading time natin dito is 9:30 hanggang maximum 11 ako dito. Okay? Maximum 11. So pag tinignan natin ngayon si Hong Kong, katulad ng ginawa natin kay Nikkei, monthly chart, mapapansin niyo clear downtrend si Hang Seng. Clear downtrend. Okay, wala pang senyales na magbe-breakout siya. Wala pa. Kasi nga, pag tinignan nyo yung pinanggalingan nito noong anong time to? 2021 pa pala to mga sir. Okay? 2021. Hanggang ngayon, hindi pa niya binibreak yung trend line niya na monthly. Okay? So, coming from perspective na yan, pagka tinignan nyo, okay, the stock is down by 46%. Kung kayo ay investor, this is opportunity to buy. Okay? Buy lang kasi nga ang holding power nyo naman, monthly ang tinitignan. Tapos at the same time, although meron ka possible retest ng 14.5, yan yung tinitignan nating double bottom. Okay? Double bottom. That's around 2,000 points pa mula sa current price na ngayon. Pag nagkataon yan, mas solid yung magiging bounce nito. Okay? Pag pumunta dyan. Okay? This is monthly. Monthly, okay? Monthly yan. So ngayon, pag tinignan natin sa weekly, tinan nyo consecutive losing to. 1, 2, 3, 4, pang-5 buwan ngayong December. Although kakasimula lang natin, hindi natin alam kung anong gagawin nito. Pero right now, pag tinignan ngayon sa weekly, ano itsura nito sa weekly? Bearish, mga sir. Bearish Maraboso yung candle last week. Okay, yung range nito ay 677 ang high, 830 ang low. Okay, 700, 830. So around nasa 1,000 halos ang price range nito. Okay, kulang-kulang.
Okay? Less than 900 points yung price range ng candle. Pero maraboso kasi. Okay? So ngayon, meron siyang kailangang decision gawin. Okay? Meron siyang kailangang decision gawin na kung saan currently meron tayong support. Okay? Ano yung support natin dito? Area ng 17,000. Okay? Posible kasing irrational selling lang tapos by Monday, by Tuesday, iangat ulit ng 17,000. Okay? Pag nangyari yon, ibig sabihin false yung breakdown na to. False breakdown. Okay? False breakdown pagka tumaas to ng 17,000 this week. False breakdown yun. Okay? Bear trap ang tawag doon. Kung may bull trap, ito naman bear trap. Dahil area ka ng support. Okay? Nasa area ka ng support eh. Di ba double bottom yan? Okay? Nagkataon lang na noong Friday, ibinagsak pa. So very critical ako by Monday, by Tuesday, kung may follow through. Kung may follow through to, then ang next sa titignan natin ngayon would be 16,000 na. Okay? 16,000 na. Ibig sabihin, sobrang hina ni Hong Kong. Considering na yung ibang mga markets na i-discuss natin, let's say Dow Jones, Nasdaq, DAX, Nikkei, puro malalakas. Okay? So, sobrang hina ni Hong Kong pag nagkataon. Which is, alam naman natin na downtrend pa talaga si Hong Kong market. Okay? So, ngayon, titignan natin, naka-observe ako sa 17K and naka-observe din ako sa momentum na posibleng gawin nito kapag ka pumunta na sa mas malalalim na support. Which is, sabi natin, sa monthly chart, meron tayong tinitig ng 14,500. Wala namang may alam kung magdo-double bottom ba yan doon. Basta right now, meron kang area ngayon ng double bottom. So, hindi natin alam ngayon kung magsusupport yan. But right now, hindi pa siya nagsusupport dahil binreakdown niya last Friday, December 1, yung area ng 17K. At pagka tinignan natin ngayon yung weekly, nasa na support sa weekly? Well, bukod sa current level ngayon, ang next na nating titignan would be yung 16,000 niya. Dito na. That's around 800 points pa mula ngayon. Okay? Ang laki niyan. Okay? But it doesn't mean na within 1 day or 2 days ay pupuntahan na yan. Pwedeng 200 ngayon, panibagong 150 sa Tuesday, and so on. Okay? Pero yun yung idea na right now, nasa support tayo. Kapag ka umangat ng 17K, ibig sabihin, possible bear trap. Pero kung magtuloy-tuloy yan, Monday bukas, may follow through, at mag-close pa rin ng mahina, ibig sabihin, yung support ay binrake na. Okay? So, meron ako ngayong level. Pagka tinignan ko ngayon sa chart, ganyan yung tsura ko. Yan yung tsura niyan. So, titignan ko, pagka nagtuloy to, at biglang mag-pull back sa area na yan, I might be shorting that. Dating support, magiging resistance na. Pwede yun. Pwede rin naman, opening ng Monday, I'll be shorting na sa first few minutes para i-ride yung momentum downward. Okay? Pwede rin yun. Ganun yung idea. Ngayon, kung sakaling gap up, observe ako kung gaano kalakas yung gap at kung ano yung reaction sa area ng 900 at sa area ng 17,000. Okay? So, ganun ko siya ipi-play out. Okay? Pero hindi ako magiging aggressive sa long side sa ngayon hanggat wala ako nakikitang daily confirmation na aangat to ng 17K. Okay? Pag umangat ng 17K yan, then we might see yung bottom na tinitingnan natin. For as long na wag na niyang ibaba sa candle noong 8:30 nung Friday. Okay?
Yun yung tinitignan natin kay Hong Kong. So, kindly show some reaction, thumbs up or clear kung sa type clear doon sa ating chat kung meron kayong nakikita na mga possibilities na tinitignan natin kapag ka nag-a-analyze ako ng chart aside doon sa mga binibigay natin ng mga actual na trades sa Telegram. Type clear kung meron pa tayong natututunan or nakikitang anggulo. Okay? Just so I know na meron tayong audience. Okay? Clear? Thank you, sir. Okay? So, yun yung tinitingnan ko. Okay? Yun yung tinitingnan ko for Hang Seng. Mahinang market. So, we are shorting especially kapag ka nag-rally unless na lang na bear trap to. Okay? So, right now, i-confirm yan ng Monday and Tuesday na candles kung anong gagawin nito. Okay? Kung anong gagawin nito. Next, punta tayo ngayon kay Germany. Kay Germany. Okay? So tapos tayo sa Asian market. Ang unang index na susunod dyan sa Europe naman would be yung DAX or Germany. Ang trading hours po sa ngayon nito ay 4 p.m. PH time. 4 p.m. PH time and ang trading ko dito hanggang maximum 6 p.m. Maximum 6 p.m. Okay, so tignan natin yung monthly chart. So si DAX ay tingnan natin kung year to date, kamusta ang performance ni DAX. Okay, this is November, this is December. Coming from December 2022, current date, ahead si DAX ng 18%. 18%. So kanina si Nikkei ay ahead ng ilang percent yun? 30 plus ba? Teka, balikan ko lang si Nikkei. Monthly chart ni Nikkei. 30% si Nikkei, no? Tapos si Hong Kong ay to date 2022, November, December. So ito yung kay Hong Kong. To date ni Hong Kong, down pa ng 15% mga sir versus last year. Okay? Down pa ng 15%. Ngayon, going back ngayon kay DAX 1-1 na bale. Si Japan ahead ng 30, si Hong Kong down ng 15. Pag pinuntahan natin ngayon si DAX, ahead ng 18. 18 si DAX, ya. 18%. Teka, saan ko kinuha yun? Monthly, sorry, dito pala. Okay? Ahead si DAX ng 18%. Okay? So, 2-1 na ngayon ang bull versus bear sa merkado. Okay? 2-1. In favor ngayon sa bull. Mga bulls. Okay? So ngayon, nakaplat ngayon na okay, noong November, last month, December na ngayon, panibagong buwan, noong November, nag-rally siya. Okay, nag-rally up ng 9% noong kulang-kulang 10% kasi ang closing nito dito. Okay, kulang-kulang 10% ang nirally ni DAX. So pag tinitingnan nyo ngayon, double top din. Approaching din siya sa double top. And take note, walang masama sa double top. Hindi ibig sabihin double top magre-resist. Ang ibig sabihin lang doon, may resistance doon. Kapag ka, take note, kapag ka bull market, yung mga resistance ay binibreak pag bull market. Pero pagka range market yan, hindi nagre-resist yan. Siyempre, magre-resist yan. Okay? So ngayon, meron tayong dalawang anggulo na kung saan ang area, ang all-time high natin dito is 16,528. Tama ba? Yeah. So, ang all-time high dito is 528.
Currently, yung price is 397, 400. Let's say 400, 528. Meron pa tayong mga 130 points na upside na tinitignan. Upside na tinitignan kung i-testing or i-retest yung all-time high, 528. Okay? So usually, na hindi ko nagawa to dun sa dalawang index kanina, pero tinitignan ko, ano ba yung ginawa last year? Ano yung ginawa? So titingnan ko ngayon yung December last year. So nung December, papansinin nyo gusto kong i-observe yung mga candles. Ano yung ginagawa ng isang instrument kapag ka October, November, December? Kasi meron tayong tinatawag na Christmas rally na kung saan yung consumer sentiment maganda kapag ka December. Okay, November, December. So titingnan natin kung gaano katotoo yon versus dun sa previous years. So dito kay DAX ngayon, papansinin nyo, this is, lagyan natin ng arrow, November, this is December. Okay? This is November, and then this is December. Okay? Yung current month, although fino-form pa siya. So sabi, pansinin natin yung October niya positive, this year negative, yung November positive, yung December negative. So kung susundin natin wala pa tayong makikita dyan, tignan natin yung 2021. Okay, so naghahanap lang ako ng, tinitingnan ko kung gaano katotoo yung ganong anggulo. This is November, this is December. So base sa nakikita natin na angle, okay, base sa nakikita nating angle, merong katotohanan. Teka, tingnan natin to. Except for, tingnan natin to. This is... Okay? So, ilang taon na to? Isa, dalawa, tatlo. Isa pang taon, tingnan natin kung anong gagawin yan. So, gusto ko lang magkaroon ng idea na gaano ka ganda yung gagalawin ng market kapag ka ganun. Okay, so ganyan ko siya tinitignan. Okay? And then, dito. Okay. So, ganito. So, ibig sabihin, out of 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Teka, meron nata ako nakalimutan dito. Ito pa. So, ibig sabihin nito, sa 5 taon na meron tayong data, although meron pang ibang data, no? Pero dyan na lang tayo para at least makuha nyo yung idea. Pag tinignan ko, dito sa taon na to, okay, nag-increase naman na yung market simula noong September and then consolidation lang, nag-consolidate lang noong November, December. So, hindi siya ganun ka-relevant. Noong 2019, ito yung ano ba to? 2019. Okay, no idea kung ano meron dyan. So, down yung market, okay? And then noong 2019, up ng onte, almost consolidation lang. Tapos nag-crash, yan na yung COVID. And then noong 2020, nag-rally. 2020, dito sa area na to, nakalimutan ko tong i-highlight. Range trade lang din dito. Nag-consolidate lang din. Okay? So ngayon, andito na tayo ngayon sa 2022, tumaas, 2023, tumaas. So ibig sabihin, based sa last year, tumaas. Maganda yung feedback ng market kapag ka November, December, which is kung ano yung base ng mga nakarang taon, doon tayo nagbabase ng sentiment ng market. Yung kung pinaka-recent. Pero this one, hindi siya ganun ka-conclusive na
talagang malaki ang ibubuhos nito. Kasi nung time na nandito, okay, hindi na ganun kalaki yung itinaas. Dito sa 2020, diba? Ibig sabihin, kung titignan ko tong angulo na to, wait, iusod ko lang. This is around 400 points, 500 points na up. Okay, 400 points, 500 points. Dito, decline pa. Dito, tinitingnan ko kung gaano kataas bago bumagsak. 300 points yung up. Okay, 300 points yung up. Dito, wala masyado. Okay, so may idea ako ngayon na come this year, kung sakaling magre-resist to, so meron akong plus 500, plus 300 to 500 right now. Ibig sabihin ko, saan ko kinuha yun? Doon sa dalawang candles na nakikita ko. Okay? Dito, sa candle na to, yung pinaka-closing, or let's say yung high na lang. Yung high ng candle is 13903. 13903. Yung high noong Teka, mali, sorry. Itong high nito, i-zoom ko lang para kita nyo. Okay? Yung high nung November is 13445. 13445. Yung high nitong December is minus 13903. So that's around 458 points. 458 points. Lagay ko lang dito. 458 points, okay? Ngayon, yung next niyan would be dito. This is November. Inside bar lang, so wala masyado tong relevance. Okay? Dito, pag tinignan nyo to, yung high nito, 14,571 minus yung high nung December, 14,675. So 104. 104 points to. Okay, 104 points. So ganyan ako mag-analyze right now, no? 104 points. So ngayon, meron akong dalawang data na kung saan pwede pala siyang tumaas ng 104 points versus noong November, or di kaya naman 458. Yun yung pinakamalaking naging upside niya. Okay? Ito kasi downside eh. So ito, okay, wala masyado. So ganun ko siya piniplay. Ngayon, kung magkakaroon ako ng idea ngayon ng mangyayari, would be high nito, 16,262, let's say plus 458, 720 pala ang tinitingnan dito. Assuming na uulitin niya yung ginawa nito. Okay? Ulitin ko. 16,720. 16,720. Ibig sabihin, meron akong idea 16,720 pala ang tinitingnan ko kung gagawin niya to. Gaano ka possible? Let's break it down sa mga details ng nakikita natin sa chart. Okay, gaano ka possible? Okay? Idea lang naman tong mga ginagawa natin. So, gaano ka possible yon? Especially na, tignan natin ha. This one is a resistance. Okay, double tap. One, second touch. Okay? But we are not analyzing tong area na yan. Hindi yan. Double tap to eh. Diba? Pwede rin naman. Double tap. Okay? Walang problema. Okay? So take note. Take note ha. Pwede rin natin kunin yung angle na to. Na kung saan this is November, this is December. So may idea tayo ngayon na sa December, pwede tayong maging range trading lang ng December. Okay? Ito yung sinasabi ng candle na to. Itong candle na to, range trade lang yan, di ba? Range trade lang yan. Pwede natin kunin yung range na yan. Meron tayong range na tinitingnan kay DAX. Kung ano man yung candle range na yan, you can do that sa mga free time nyo. Ngayon, gusto ko ngayon tignan tong angulo na to. Toong November and December na to. Na kung saan,
This is a double top. 1, 2. Noong ika-tatlo, triple top. Noong ikatlo, this is November. This is November. Noong December, nagkaroon ng breakout. Yun yung gusto kong tignan na anggulo. Na kung saan, pagka ginawa niya tong 720, meron tayong tinitingnan breakout. Diba? It doesn't mean na to the moon yan. Pwede, I don't know. Pwede rin naman mag-pullback. So meron tayong possibility na gano'n. Na sabi dito sa area na to, double top. Double top, double top. Pagka naging double top yan, then ito yung scenario na tinitingnan natin. Okay? Yan yung scenario na tinitingnan natin. Ngayon, kung sakali naman nandito tayo sa angulo na to, sa area na to, then may breakout tayo at ang next na level na tinitingnan natin is 720. Okay? So, more or less, ganun yung pag-frame ko ng utak ko na kung saan hindi ako stick lang sa double top, I'll be shorting. Open ako dun sa scenario na, okay, malakas yung candle nung November, baka may follow through. Especially na momentum yung market ngayon. Okay, but before, bago yun mangyari, kailangan nyo munang i-break out. Mag-create ka ng new high, which is from the current price ngayon, ay yung current price na ngayon, ano yung sinabi kong upside? This is 528. Currently, nasa 400 tayo. That's around 130 points pa na upside na kung saan, pag tinignan ngayon natin sa daily chart, balik na tayo sa daily chart. Teka, i-clear ko lang ito mga sir. Yan. Pag tinignan natin sa daily chart, by Monday, this pwedeng mag-decide. Okay? By Monday, pwede siyang mag-decide. Okay? Na kung saan yung line, na red line na yan, meron kang range hanggang 500 na posibleng hatakin yon yung price. Tingnan natin kung magkikreate ito ng new high by tomorrow or by Tuesday. Okay? Momentum up to eh. Diba? Momentum upward. So, pag ginawang ko to ng trend line, ang itsura po niyan would be ganito ang itsura ng trend line. Very steep. Okay, very steep na trend line. So right now, wala pa ako nakikitang break of trend na kung saan ay tuloy sundan lang natin yung trend. Na wherein pag tinignan yung mga lower time frame, ito na yung makikita nyo mga pinopost ko na buying sa support dahil we are on a momentum. Okay? Yun yung gusto kong ipakita na ride the trend. Doon tayo, kung gusto natin kumita ng pera, doon tayo sa long-term trend na kung saan bullish naman yung market eh. Up nga tayo ng 18% kay DAX eh. 'Di ba? Yun yung gusto nating sabihin na idea kapag tinitingnan natin yung price action. So wag tayong maging fixated na let's say may pinost akong chart. Let's say hindi nyo pa nakikita tong candles na to, no? Ito wala pa. Dito pa lang tayo. So, okay, nag-send siya ng screenshot na merong resistance dyan. Huwag tayong maging fixated na magre-resist yun. Okay, initially nag-resist dito sa candle na to. Tapos meron kang gap down. Uy, sabi ni Garbinger, resistance nga eh. Naka-solid yung mga lines. 'Di ba? Pero gap down, pero hindi siya nag-close strongly at bumalik siya doon sa area ng resistance. And then, nagkaroon siya ng breakout dito sa candle na to. So, invalidated na yung setup na mayroong resistance dyan. Kaya pala, tayo naghahanap ng mas mataas na resistance, which is right now, 500 level na ang tinitingnang resistance ni DAX. 500 level, yun yung isang idea, resistance sa 500 level. Let's see kung i-break yun. Pagka binrake, meron tayo pangalawang idea na nasa 700 ang tinitignan natin base doon sa ginawa na counting doon sa previous nating mga November, December data.
Okay, so actually ngayon ko lang din ginawa yon, pero at least may idea na ako, sabay-sabay tayong natututo na okay, open ako doon sa idea na hanggang 700, 800, doon siya posibleng maglaro. Okay? But then, again, pwede din tong dumiretso na ng 17K. I don't know. Okay? Basta ang pinaka-importante doon, meron tayong idea, and pagka ngayon i-actualize na natin yung idea na yon, mag-aantay tayo ng confirmation sa chart, which is doon na tayo titingin ngayon sa lower time frames na ginagamit natin, 15, 1 hour, 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, and so on. Okay? Basta ang idea doon, alam natin yung daily chart. Daily and even yung monthly chart. Okay? So yan yung mga iba't ibang angle na tinitingnan natin kay DAX. Momentum siya, buy on support, unless meron tayong solid na tinitignang resistance, which is 500, or di kaya naman yung bearish na mga candles. Let's say engulfing. Let's say gap up siya, tapos biglang in-engulfing. Now, we might see na kung gaano katindi yung possible. Ang next nun, engulfing, tapos i-breakdown mo tong trend line natin, mini trend line. Okay? I-breakdown mo yung mini trend line. Makikita nyo yan doon sa nangyari kay Japan. Bin-breakdown initially, but then eventually itinaas ulit. So, invalidated yung initial trend line na diniscuss natin kanina. Okay? Kasi in general trend, uptrend pa rin. Okay? So, that's for DAX. Ngayon, pag tinignan natin ngayon si FTSE, monthly chart. So ito parang barcode, no? Range trade. Range trade yung ginagawa ni FTSE. So year to date, si FTSE ay December. Flat. Up siya ng 6. Actually, hindi pa kasi close yung December, pero flat lang siya. Less than 1% yung up niya. Okay? Ito yung December niya. Ang close ay 466. Right now, nasa 524 tayo. Almost flat. So kapag kaganyan, again, alam nyo na kung ano ang tinitignan natin dyan. Range trade tayo. Ano ang range natin? This is a support. This is our, teka. Yan. Yan tinitingnan kong levels, okay? Yan yung levels ng support and resistance ko. Pag tinignan natin sa weekly, okay, more or less captured. Yan. Yan yung levels natin. So upside natin, kay FTSE, currently, sa weekly, ang aspect, that's around, kulang-kulang 200 points. Okay? Ang downside, kung sakaling mag-short, would be around 130 points. Okay? So mas malaki yung upside kesa sa downside ngayon. Okay? So, ibig sabihin, pagka ganyan, kung assuming na is-swing trade nyo to, okay, nasa gitna kasi siya eh. Ang maganda dito would be yung mga buy nyo yung sa support mismo. So, pag tinignan natin sa daily, yung itsura niyan. Diba? Technically speaking, nagbe-breakout na nga siya eh. Meron kang mini breakout na ginagawa dito. Sa body ng candle na to, this is a breakout already. So, tingnan natin kung, pero take note pag nagbe-breakout to, laging nire-retest. Gumagawa ng higher low, higher low. Hindi siya yung continuous. Meron, katulad nito, V-shape. Pwede. Oh, pero base dun sa ginagawa recently, higher high, higher low, higher high, higher low. Baka mamaya higher high and then mini higher low. So, I don't know. Okay? Pero ito yung mga magagandang i-trade na mga range. Kasi take note, nagte-trade ako nito kay FTSE. Ang kagandahan dito kay FTSE ay ang stop loss ko dito, tigti 10, 12 points lang. Tigti 10, 12 points. Tapos happy na ako kumapture ng 15 to 20 points kay
FTSE. Okay? Pansinin nyo, yung ginalaw niya noong Friday, 56 points. So, kakapture lang ako dyan ng 15 to 20 points. I'm good. Okay? I'm good. Yun ang kagandahan dito kay FTSE na mas maganda siyang i-predict, especially pag tinignan nyo yung mga lower time frame nito. Okay? Bigay tayo example. So take note naglagay ako ng mga bars dyan. Pero let's say iti-trade ko na si FTSE. Let's say iti-trade ko si FTSE ng Monday. At yan lang yung data natin. Okay? Yan lang yung data natin. Tatanggalin ko to. Remove drawings. Okay? So pag tinignan ko yan ngayon, ang immediate kong titignan would be yung support lang. Which is, ano yung daily support? Yan. Yan ay itsura ng chart ko. Okay? So ngayon, meron akong mini resistance dito. Mini resistance, which is pag tinignan ko ngayon sa 15 minutes chart, actually, hindi mo na siya ganun kakita. Kaya hindi na ganun kakita. Kaya maganda. Hindi na siya kita, kaya ang consideration mo na would be daily. So ngayon, ganyan itsura niya, di ba? Papasok na ngayon yung mga whole number ko. Right now, nasa 524. K524. So, meron ako ngayong idea na, okay, this could be a possible breakout. Okay? This candle is a possible breakout. At ano yung binreakout niya? Itong high nito, 516. Na kung saan, 516 yan, gagawan ko yan ng ganyang level. Ibig sabihin, hanggang sa around 490. Okay? Ito yung idea ko. Idea ko to. Okay? Na kung saan, i-breakout mo yan, which is yun yung ginawa niyang breakout ng nakaraang candle. Okay? So, meron ako ngayong possible retest ng area ng 500 whole number. So, meron akong 490. Naglagay lang ako ng 10 points na leeway galing sa 500 na kung saan i-observe ko kung kamusta yung pagrespeto mo noong breakout na 500. Kapag nakita ko na nag-hold yung 500 na level, I'll be long sa area ng 500. Ang stop loss ko lang around, let's say, 485. 15 points sa stop loss. Yung upside ko ngayon, pwede na ako ngayon mag-materialize dito sa mga higher levels ng resistances. Okay? So, ganun ko siya ipi-play out. Okay? So, this is for FTSE. Next would be, doon na tayo sa last index, last two. Punta tayo ngayon kay Dow Jones. So kay Dow Jones, okay, let's see, kamusta ang year-to-date natin? This is October, November, December. Dow Jones is up by 9%. Okay, 9% up si Dow Jones. Okay, this is nice. Pag tinignan natin ngayon, may resistance level tayo right now. This is yung all-time high. All-time high is 36,952. Kulang-kulang 37K. And right now, pagka tinignan natin ngayon, we are approaching sa critical areas. Okay? So ngayon, pag tinignan natin, meron tayong level ngayon ng resistance. Okay? Yan yung level natin. So, currently, nasa area tayo ng double top. So, pag tinignan natin ngayon, okay, katulad ni DAX, ay, ito na, exciting to. Katulad ni DAX, this is a double top. Ngayon, dahil double top, may momentum eh. May momentum na ginagawa. Paano malalaman kung may momentum? Dito na naman tayo papasok sa bar counting to. Okay, na kung saan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. 5 linggo na tayo na sobrang bullish ng mga candle. Okay? 5 linggo, tapos nasa area tayo ng double top. Okay? So dalawang bias yon. Meron kang double top resistance,
tapos meron kang 5 consecutive candles na wala pang pullback. Wala pang pullback. Ano gusto kong sabihin? So titignan ko ngayon historically sa weekly chart, ano ang ginagawa noong nakaraang prices na kung saan 5 beses siyang nagbulusok pataas. Meron ba akong makikitang ganun historically? Let's check. Okay? So dito sa candle na to, isa, dalawa, tatlo lang to. Okay, dito, tingnan natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. 5 to. Okay, anong nangyari? Nag-stall, initial pullback, at okay, nag-stall lang dun sa area na yon bago nag-retrace. Okay, so may isa tayong angulo ngayon na kung saan simula nung pinaka-bottom, isa, dalawa, tatlo, teka. Actually, ito tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5. Yung ikalima. Pagka ginawa natin yun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ika-anim yan. Kung kasama yung pinaka-bottom. More or less, ganun yung idea. So, okay. Meron tayong possible inside bar na tinitignan. Yun yung gustong sabihin nitong angulo na to. Let's move on sa ibang example. Dito, simula doon sa unang retracement, ito, 1, 2, 3. Yung ika-4, nag-pullback. Okay? Yun yung gustong sabihin natin dito. Yung ika-4, nag-pullback. Tapos, sumunod, yung 5, nag-stall ulit. So, usually, nag-i-stall. Di ba? Nag-i-stall. So, we can expect na by this week is pwede kang mag-retest dito and we are expecting a possible resistance. Papasok kayo yung resistance. Take note na pumupunta tayo sa all-time high. Double top, initially, we could be selling yung double top. Yun yung gusto ko sabihin dito. Na sinabi dito na, okay, mga bullish candles to mga sir. This is a bullish candle. This is a bullish candle. Ano yung likelihood na masundan ng bearish? Ito yung sinasabi ko. So, ito bullish sobra yan. Pagka tinignan natin ngayon yung measurement nitong pullback na to, this is around, teka. Wow, 1,000 points pala yan. 1,000 points. I'm not saying na magpo-pullback si Dow Jones this week ng 1,000 points. Pwede. Okay? Pwede. Okay, considering na meron kang possible retest dito sa area ng yung pinag-breakoutan mo initially, 35,500. Pwede naman. Di ba? Although, sabi dito, dun sa ibang angle na tinignan natin dito, nag-i-stall siya. Okay? Which is area ng mga double top. So, lagyan ko lang ng mga area para may idea kayo ng tinitingnan natin. Yeah. So, nag-area siya ng double top. So, again, pag inulit natin yan, area ng double top. Huwag ko na ilagay yan. May linya na napuli. Dito, pansinin nyo dito, dito is area pala yan, no? Meron palang mini doon. Hindi naman siya, mini double top. Okay? Binrake niya, which is pwede rin palang maging gano'n. Binrake niya initially tapos mag-pullback. Pwede rin. Okay? Ano pa ibang example? Dito. 1, 2, 3. Okay, nag-stall initially. Ulitin ko. 1, 2, 3, 4, 5. Yung ika-anim, okay, binrake initially yung double top. Ito yung gusto ko sabihin. Binibreak yung double top and then eventually binubuhusan. Okay, so this one, itaas mo na konti and then possible maghanap tayo ng pullback. I don't care kung saan to bumagsak, basta ang importante may idea ko na anytime in the next coming weeks ay posibleng mag-retrace tayo. Yun yung gusto kong sabihin kung bakit ako nagbabar counting, especially kapag ka merong double top. Pansinin mo, dito sa area na to, dito wala naman tayong double top eh.
Straight line lang yan. Higher, high, higher, low, higher, low. Diba? Tight na bull market yan. Pero dahil may double top tayo, doon ako pumapasok ngayon sa analysis nung historical price movement. Okay? So hopefully ay meron kayong nakukuhang idea doon sa sinasabi natin. Okay? So, mataas ang tsansa, this is already 1, 2, 3, 4, 5. Ika-6 week na wala pang pullback kay Dow Jones at approaching tayo sa double top area. Okay, pag tinignan ngayon sa daily chart, very solid ng mga candle. Very solid ng mga candle. So, we can expect na sa mga susunod na panahon, ang next na tinitingnan na natin would be mga ganito kaliliit na candle. Okay? Indecision candles sa area ng mga resistance or pwede naman additional na gap up tapos biglang buhusan pababa. Okay? So exciting dahil area tayo ng resistance. We are expecting a possible reaction. Okay? 36,400. Take note, dire-diretso yan. Simula 35K, slowly grinding up tapos biglang nagkakaroon na ng parabolic move. Okay, so we are expecting sa mga areas na yan na meron tayong magiging reaction dyan. Otherwise, we can ride the momentum up. Then we are happy trading Dow Jones. Kuha lang tayo ng 100, 150 points, then we're good. We're good for the night. Okay, this is for Dow Jones. Yun yung idea ni Dow Jones. Kung sakaling mag-gap down to, retest ng 36,000 level. Possible. Okay. 36K whole number. Let's see kung ano maging reaction yan. Okay. So last index natin would be Nasdaq. So si Nasdaq, kamusta ang year to date ni Nasdaq? December. Okay, 46%. So this is the strongest index na meron tayo. Tech stock, okay? Nasdaq. So si Japan ay 30%, si DAX ay 18%, si Nasdaq ay 46%. Okay? Tapos si FTSE flat, si Dow Jones ay kulang-kulang 10%. Okay? So ibig sabihin, bull market, si Hong Kong lang ang bukod tanging down ng double digit 15%. Si FTSE ay flat. Okay. So ngayon, pagka tinignan natin ngayon, si Nasdaq, okay, meron tayong areas, which is yan yung red line. Okay? So ngayon, anong gusto sabihin natin dito? Anong gusto sabihin ni Nasdaq? Tingnan natin kung anong sinasabi nito. Okay. So sa daily chart na kagad, daily chart ang tingin natin, meron tayong, alam natin na bull market to, 47%. Meron tayong mini trend line. Okay? Ganyan yung tsura ng trend line ko. Okay? So right now, malayo pa yan. Malayo pa bago yan i-retest. Okay? Bago yan puntahan dito. So meron tayong back and forth na mga movement papunta dyan sa price na to bago natin malaman yung reaction. Okay? That's number one. Okay, second. This is weekly chart, no? Weekly chart. 1, 2, 3, 4, 5. 5 weeks again. Katulad ni Dow Jones, 5 weeks na consecutive, wala pang pullback. Wala pa siyang retracement. Okay, wala pang retracement. Area ka ng double top. This is a big area, no? Area, pwede tayo mag-consolidate lang katulad dyan. Okay? Pwede. Pero, ang sabi dito sa current na nakikita natin,
pagka tinignan natin, meron ka ditong resistance sa area ng 932. 932. Currently, nasa kulang-kulang 16,000 tayo. So, nasa whole number tayo 16,000. Ang gustong sabihin nito, yung candle last week ay indecision candle yan. Ibig sabihin, pwede siyang mag-breakdown. Pwede. Okay, pwede rin naman na mag-breakdown and then itataas na niya ulit. Okay, so yun yung isang idea, especially kung in an uptrend, momentum, buying sa support, area ng doji, okay, bago itaas ulit. Okay, meron din ganong anggulo. So ngayon, titingnan na ngayon natin sa daily chart. So sa daily chart, kapag ka ngayon nag-analyze ako, okay, range trading. Di ba? Range trading. Ano yung range ko ngayon kay daily chart? Simple lang. Yung low nito, saka yung high nito. Dalawang candle, extend lang natin. This is the current range. Okay? Range trading eh. So kapag ka-range trading, pag range trading, pupunta ako ngayon sa 30 minutes or sa 15 minutes. Pag meron ako nakitang mga bullish candle sa area ng support, I'll be buying that. Okay? Because range trade yung market. Pag range trade ang market, sa perspective ng pinapakita ko ngayon sa inyo daily chart, we should be buying the support. Unless otherwise sinabi na nun chart na i-breakdown ko yung support. Doon na tayo ngayon papasok sa possible short and take note. Pagka nakakita na naman kayo sa post ko na meron tayong tinitignang gap fill. Yan o, may gap dito sa area na yan. So po pwede, kung sakaling sabihin ko, meron tayong support dyan, meron ka ditong range na market, assuming na mag-consolidate sa lower end dito, sabi ni Darvas Box, lower end ng isang box, we should be shorting the market, anticipating na mag-gap fill. Yun yung isang anggulo. Okay? Dahil medyo steep yung ginawang movement din dito. Okay? So, hindi naman ibig sabihin na 50% na yung ginalaw ng isang index, hindi na siya pwedeng tumaas. Again, this is still momentum, bull market tayo. But then, at the same time, meron tayong anggulo na kung saan kailangan din naman mag-retrace ng stock para maging healthy yung itsura niya. So right now, I'm observing yung level na yan, anything below 900 na level. So ito ay 824. So take note kay Nasdaq, masaya na ako sa 30 to 50 points na capture dito. Okay, 30 to 50 points. Sorry, hindi 30. 50 to 75 points kay Nasdaq. Okay? Kay DAX yung 30 points. Okay? Dito kay Nasdaq, around 50 to 70 points na movement. I am already happy dito kay Nasdaq. Okay? So, yun yung idea na kung saan undecided pa right now, pero meron tayong area ng, ang all-time high nito ay 16,765. Right now, nandun tayo sa 16,000. Yeah. So, nasa 16,000 tayo. Okay, although area to ng double top. Noong time ng July. So, July pa to, nire-retest niya yung July. July 2023. Okay? Pag tinignan nyo yung consolidation niya, very strong. 38 fib. Sa angulo ng monthly chart. 38 fib. Hindi niya nga tinesting eh. Di ba? Nasa taas pa siya. So, sobrang lakas ni Nasdaq. Okay? Sobrang lakas ni Nasdaq. Kaya may possibility na pwede talagang i-retest yung all-time high. Ang consideration, monthly ang tingin. Okay? Monthly ang tingin. Pag tinignan nyo yung this is November, this is December. Okay? So, wala masyado. November, December, 2022, noong 2021, let's see yung 2021. November, December, okay, undecided yung market. 2020, November, ito,
2020, oh, breakout. Okay, momentum. 2020 is a momentum. Additional pang 600 points. Okay, so pwede siya. Ganito yung itsura niya. Yeah? Bull, bar, almost maraboso. Ganun din itsura ng candle ngayon. Yeah? Almost maraboso din. Parang ganito yung itsura niya. This is November. So ito yung angulo na tinitignan natin. Ano yung kapares niya na itsura? Ano yung pares ng structure niya? So ito yon. Okay? Pansinin natin, no? Di ba letter N? Pagka tinignan niyo to, letter N. Okay, so yan yung itsura. Breakout pala to sa angulo na yan. Okay? Yun yung gusto sabihin itong itsura na yan. So let's see. Let's see. Kaya tayo posibleng so again, dalawang angulo, lagi tayong price yung magsasabi ng ating position. Okay? Kung magbe-breakout ba or mag-consolidate muna. Okay? So sa angulo ng monthly chart, we can expect a possible continuation up. Okay? Pagka tinignan ngayon yung angulo ng weekly, undecided pa. Undecided. Nagpo-pause. Ko-consolidate sa high. Okay? So pag tinignan ngayon daily chart, range trade. So ganyan yung ibababa yung mga time frame na kung saan range trade pa, anything na bumaba or mag-breakdown, that's a sign na nagde-decide yung market to go lower or to go higher unless otherwise i-reverse na. Pwede rin naman na ibababa initially only to fuel yung surge momentum pataas. Ganun din yung ginagawa. Okay? So that concludes our session sa mga index trading. Okay, kung meron tayong tanong after nung recording natin, saka natin siya i-entertain. Okay? So hopefully ay meron kayong natutunan doon sa ating mga pagtitrade ng mga indices, particularly yung mga ginagamit natin. And share or kindly PM me kung ano man yung mga important findings or realization na nakatulong sa pagtitrade nyo dito sa mga binabanggit natin na mga perspective sa pagtitrade. So hanggang sa muli mga sir and ma'am, thank you sa pakikinig and I hope lahat tayo natuto. Okay, I'll stop now the recording. Okay, good luck sa pagtitrade ngayong December and ingat sa mga capital natin.